Hi guys! For today's video, voice over na lang uli po tayo para masanay din ako. Wala namang special ngayong araw na ito aside sa Monday ngayon at syempre back to work na uli after ng holiday kahapon. Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung mga usually kong ginagawa sa umaga pagkagising ko. As you can see, pagkatapos kong i-prepare yung sarili ko, diretso agad ako sa kusina para ihanda naman ang almusal ng mga amo ko. Hindi naman mahirap ihanda ang almusal ng mga amo ko. Tinapay lang naman kasi ang kinakain namin usually sa umaga. Tapos may nilagang itlog and okay na yun. Syempre hindi ko na pahihirapan ang sarili ko, no? Sobrang pasalamat nga lang din talaga ako dahil ang mga amo ko ay napakasimple lang. Hindi sila mahirap pagsilbihan. Kung ano ang ilagay ko dyan sa lamesa, wala na silang reklamo. Basta yun na, kakainin na nila yun. Kaya wala akong kahirap-hirap. Tingnan nyo naman ang aming ref, o diba? Maraming laman yan. Ang dami ding tinapay, syempre. Sabi ko nga sa inyo, tinapay talaga ang usualing kinakain nila sa araw-araw. Maliban na lang pag Sabado kasi nga wala silang pasok. So, nilulutuan ko naman sila. Minsan, pag yung mga kaya ko lang. Sa umaga, hinahanda ko na rin pala yung lulutuin ko para sa gabi, yung pang dinner naman. Para sa hapon, wala na akong gagawin. Gusto ko kasi pag nagluto ako, dire-diretso na, hindi na yung marami pang gagawin. Gusto ko salang na lang ng salang para mas mabilis. Yung mga oras na yan, hindi ako nag-iisa sa bahay. Kasama ko dyan yung alaga ko. Kaya lang, may lesson siya. Online lesson lang naman at hindi naman na siya kailangang bantayan. Kaya, ginagawa ko na rin yung trabaho ko. Inihahanda ko na rin ang mga gulay kasi nga, kailangan pang ibaba dyan sa tubig bago hugasan ng ilang beses. Para mas malinis. O diba, masyado akong advance magprepara ng aking mga lulutuin sa gabi. Maaga pa yan, wala pa yung mga alas 12. Gusto ko lang ihanda ng maaga kasi nga, pagdating ng hapon, pag naihatid ko yung alaga ko sa school, wala na akong gagawin. Akala mo talaga ang dami kong inihahanda, diba? Usually, 2 dish lang naman talaga ang niluluto niyan. Ilan lang naman kasi kami dito sa bahay, kaya may isang meat at saka isang gulay, ayos na yan. Hindi naman kasi kami malalakas kumain dito, pati mga amo ko. Ang hihina nilang kumain. O baka naman hindi lang sila nasasarapan sa luto ko. Charot lang. Baka nga ganun, hindi lang sila makapagreklamo sa akin. Siguro nagtataka kayo bakit ang dami kong ginagaya at 2 dish lang naman ang lulutuin ko. Kasi nga, ang gulay na gusto nila, yung mixed vegetable ba, hindi lang yung isang gulay lang. Kasi nga parang ang boring naman kainin. Kaya ang ginagawa ko, nagmi-mix ako. Minsan nga nilulutuan ko ng chop suey ang mga amo ko eh. Hindi naman nagrereklamo kung makain naman sila. At hindi lang yon, kailangan ko ring ihanda ang lunch ng alaga ko, ang lunch naming 2. Hindi rin naman mahirap ihanda ang lunch ng alaga ko kasi usually ang kinakain niya lang naman is noodles. Ako na nga lang ang nagsasawa minsan. At ayan na nga, nag-cellphone pa siya. Baka sabihin nyo, paano matatapos ang trabaho? Joke lang. Tiningnan ko lang kung tama ba yung mga ingredients na inihanda ko. Kasi ang mga niluluto ko, tinitingnan ko lang talaga yan sa YouTube. Ang hirap kaya mag-isip ng lulutuin. Lalo na kung hindi ka naman talaga marunong magluto. Buti na nga lang, may YouTube eh. Salamat na lang sa YouTube. Pagkatapos kong ihanda ang mga gulay, inihanda ko na rin ang pruta. Syempre patapos na ang lesson ng alaga ko. At ayan na nga, ang lunch namin for today. Udon. Isasalang na lang siya at napakabilis lang yan lutuin. Paano? Hanggang dyan na lang muna.